I don't know. Praise the Lord, maayong gabi sa atong tanan, mga kaigsuonan. Kumusta ang tanan? Once again, good evening. This is Pastor Ariel Lobaton and we are live from Davao City sa ato ang programa sa Kingdom Speak Philippines. So, kumusta mga kaigsuonan o ning kagabion? Kahimo kita gayod sa ato ang mga pagpaambit sa mga pulong sa Dios ning matahom kayong kagabion mga kaigsuonan, and of course atong ipintimbaya ang tanan nato mga kaigsuonan nga naadri sa Mindanao, bisan sa Visayas at higit sa lahat ang mga kapatiran natin, mga kapatid na nandyan po sa bandang Luzon. Okay, praise the Lord. So once again, good evening. Og nining kagabion may igsoon, maghimo kita mga ampo alang sa pagsugod nato gayod no ining kagabion mga kaigsuonan. Praise the Lord, ato ning ablihan sa mga pagampo ang ato karon nga pagahisgutan o pagaambitan nga mga pulong sa Dios mga kaigsuonan. Praise the Lord. So let us pray. Dalaygon ka Ginoo sa wala gayoy katapusan. Salamat kayo Lord sa kahigayunan nga diin kami makahimo no sab ining kagabion sa among padayong pagtuon sa mga pulong giyahi bani ang matag usa kanamo bisan sa among mga kaigsuonan nga nagapatalinghog buksi ang ilang mga hunahunag sa labutan Ginoo nga ang imong mapulong maghatag kini kaalam sa matag usa kanamo ug dalaygon ka mong alagad usab imong ubanan giyahan sa mga pagwali pagtudlo sa imong pulong among kaning gisali Ginoo gitugyan kanimo in Jesus name. Amen. Praise the Lord. So once again, maayong gabi kanato maigsuon. Atong isgutan karon nga kagabion ang pulong sa Dios mga kaigsuonan. Then after this, after sa ato ang pagtuon, amen, magkaroon po tayo ng mga greetings mamaya after sa ato ang pagisgot sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay, so if you have your Bible with you, open it with me in the book of 1 Peter chapter 2, verse 9, and the Bible says, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people." Okay, so nining kagabion may igsoon, magiskot ko may tungod sa kingdom identity in the church. So kanang ato ang identity sulod sa iglesia mga kaigsuonan, kinsa man ta diha sa gingharian sa Dios, unsa nga ato ang identity in the church. Okay, praise the Lord. So matud pa mga kaigsuonan, one of the greatest attack of the enemy against the church today is identity confusion. So not knowing that who we are or who we are in Christ and what authority we carry. So, sa madaling salita mga kapatid, ang atin pong problema because there is an attack of the enemy dito po sa loob ng church, aron i-confuse ka kung kinsa ka sulod sa simbahan. I-confuse ka aron nga dili ka makaila sa imong kaugalingon. No? Og mahinungdan mga kaigsuonan nga dapat natong masabtan o dapat natong mailhan nga naa kita diha kang Kristo o nahibalo kita what is authority we have. Kaya many churches know their doctrine, their programs, but their activities rather. But very few know their kingdom identity.
Hindi nila alam, mga kapatid, kung sino sila sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, amen, dapat natin na malaman, amen, kung sino tayo sa kaharian ng Panginoon. So when the church forgets her identity, she loses his power. Ito po ang problema, mga kapatid. Pag tayo po'y nawala or nakalimutan natin kung sino tayo, ano ang identity natin sa kaharian ng Panginoon, ito po ay mawawala ang ating kapangyarihan. Now, but when the church discovers her identity, now the kingdom of God becomes visible on earth. Kaya pag tayo po, mga kapatid, ay sabihin natin, madiscover natin yung identity natin sa kaharian ng Panginoon, now we become visible. Tayo po ay nakikita, or because we are representing the kingdom of God. We are ambassador and we are representative of the kingdom of God. Okay, so the church is a chosen generation. Sabi nga ng 1 Peter chapter 2:9, but you are chosen generation. We are not an accident, but we are not gathered by emotion or convenience rather, but we are chosen, then handpicked by God to represent His kingdom in this generation. So sabi nga, tayo po ay pinili ng ating Panginoon at we become a royal priesthood, a holy nation, and of course, a peculiar people. Okay, so chosen to reveal His glory and chosen to be His ambassador. Tayo po ay pinili ng ating Panginoon para i-reveal ang kanyang glory, no? Ang iyang kahimayaan, mga kaigsuunan. And of course, gipili po ta sa Ginoo to become His ambassador. So, chosen to advance the kingdom identity. So, tinatawag po tayo at ng ating Panginoon para tayo po ay makapagsabi or makapag-preach about kingdom identity, kung sino tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya sinabi ko nga dati, mga kapatid, no, na tayo po ay mga kaanakan ng ating Panginoon, and because of sin, we are separated from the kingdom, and because Jesus died at the cross and we are restored to His kingdom. Kaya nung tayo po'y na-restore sa kaharian ng ating Panginoon, nang tinanggap natin ang kaligtasan, ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon at saka pagtanggap ng banal na Espiritu, now kilala na tayo, mga kapatid, and nakilala na natin ating sarili that we are in the kingdom of God. And we know our kingdom identity. Kasi we are influenced and we are example by what is the kingdom of heaven. Kung ano po yung sinatawag nating values, standards, no, sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya we are representing the kingdom of God. Now, I belong to God's divine purpose, not to the culture of this world. So alam po natin, mga kapatid, na tayo po ay napailalim sa tinatawag nating banal na purpose. Anong Tagalog sa purpose? Yung sa Bisaya pa, katuyuan. Excuse me. So we belong to God's divine purpose at hindi po sa kultura ng sanlibutan. Now, dapat nating kilanlanin ang ating sarili that we are belong to the kingdom of God and not to the kingdom of darkness. Now, the church is a royal priesthood. So we are not ordinary believers. We are kings and priests. According to Revelation chapter 1, verse 6, as kings, we walk in kingdom authority, and we are called to rule, influence, and establish
God's will here on earth. Kaya sabi nga mga kapatid, as priest, we minister unto God, worship Him, intercede, and represent people before Him. Amen. Kaya ang church po is a royal priesthood. Kaya we carry both authority and intimacy, kingly power, and priestly presence. The church is a holy nation. Dapat makilala natin, makilanlan natin kung sino tayo mga kapatid. Kay ang iglesia daw, matod pa, the church is a holy nation. We are the church. We are holy nation. The church is not a building. It is a nation born from spirit. Our citizenship is in heaven, according to Philippians chapter 3, verse 20. So, hindi lang po tayo Filipino citizen at hindi lang po senior citizen, yung may edad na nasa 60. So, we are also kingdom citizen because Jesus Christ restore us, Jesus Christ restore us in His kingdom. Kaya we become a kingdom citizen. Okay. Now we have kingdom culture, kingdom laws, kingdom language, and kingdom life. So style, or we have also kingdom lifestyle. Holiness is not just a separation from sin. No, ito pong tinatawag na kingdom lifestyle, ito po yung tinatawag nating holiness or pagkabanal. It is just a separation from sin. It is also the alignment with the nature of the King. So pag sinabi pong namumuhay tayo na may kabanalan, hindi lang po tayo separado sa sanlibutan, but we are also living with the alignment sa kalooban ng ating Panginoon at sa kanyang nature, no, as a king, no. Then of course, we live differently because we represent a different kingdom. Tayo po'y namumuhay mga kapatid na iba sa mundo dahil tayo po ay nagrepresenta ng ibang kaharian at hindi po kaharian sa sanlibutan. Hindi po kaharian ng tao, kundi we are representing the kingdom of God. And we become representative and we become ambassador of the kingdom of God. So the church is a peculiar people. Sinabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, we are also a peculiar people. So dapat malaman natin, makilanlan natin ang sarili natin that we are a church. We are the church, a peculiar people. So what do you mean by peculiar? Peculiar means set apart for special purpose. So tayo po'y special. Sabi nga, unsa man ang peculiar nga word, kini nagkahulugan sa gitawag nga pinalahi o special sa special nga katuyuan, no? Kaya dili basta-basta pagtawagon ka og peculiar people because peculiar means to set apart from for a special purpose. May purpose ang Panginoon sa buhay mo. Iba talaga ang church na tinatawag po tayong peculiar people. So we are talking about kingdom identity in the church, no, sa mga bago pumasok mga kapatid, no. Tayo po ay meron tayong topic na nagsabing kingdom identity in the church. So sino talaga tayo? Ano ang pagkakilanlan natin sa loob ng iglesia? Sa loob ng iglesia, tayo po ay tinatawag na peculiar people, holy nation, royal priesthood according to 1 Peter chapter 2 verse 9. Now, peculiar means set apart for the special purpose and the world may not understand us. Hindi po tayo mga kapatid maintindihan ng sanlibutan kung sino talaga tayo mga kapatid. Kaya dapat malaman mo na ikaw po ay hindi ordinary na
believer of Christ, but you are the church. You are a peculiar person. You are called with a special purpose. Kaya hindi po natin maliitin yung sarili natin kung sino tayo, mga kapatid, dahil alam natin kung sino tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Because we are now in the kingdom of God. When we obey God's word, then na-restore po tayo sa kanyang kaharian. At ngayon, mga kapatid, ay tinatawag tayong mga peculiar people. Now, sometimes, even religious people may question us. Yung mga reliyosong mga tao magtatanong tungkol sa atin. So, sino tayo? Ano tayo? Bakit ganito tayo, mga kapatid? Bakit ito ang mga suot natin? Bakit ganito ang ating pananalita? Bakit ito ang lifestyle natin, mga kapatid? But we are not called to fit in. Hindi po tayo tinatawag para ma-fit in sa tinatawag nating mga religious belief or religious organization. But we are called to stand out. Tinatawag po tayo ng ating Panginoon to stand out. What is our belief? Kung sino tayo sa kaharian ng ating Panginoon. And of course, our faith is peculiar. Peculiar in faith. In other words, kakaiba yung paniniwala natin, mga kapatid. Hindi po tayo naniniwala basta-basta. Hindi po tayo naniniwala sa mga ordinaryong mga bagay. Naniniwala tayo sa mga spiritual na bagay kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Now, we are also in a peculiar in worship. Iba po tayo sa pagpupuri ng ating Panginoon. Iba po yung style natin. Dahil sabi nga ni David, "O clap your hands, all ye people, and shout with a voice of triumph. Amen. Let everything that had breath praise the Lord. Praise ye the Lord." No? May sinabi pa sa Book of Psalms na yung pagpupuri, meron pong mga pagsasayaw, meron pong pagtatalon, meron pong iba't ibang sinasabi nating expression how we worship God. So kakaiba ang ating pagsamba, kakaiba ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. That is why as a church, as a peculiar people, we have also a peculiar in worship. Kakaiba talaga ang pagsamba natin sa ating buhay na Panginoon. Now, of course, we are also have a peculiar in boldness. Peculiar in boldness. In other words, kakaiba yung sa Tagalog yung boldness, yung sa Bisaya pa isog ba, bold. They're very bold to do the will of God, to preach, to teach, mga kapatid. So, sila po ay hindi po natatakot kung ano ang ginagawa nila para po sa kalooban ng ating Panginoon. And of course, we have peculiar in kingdom assignment. So, yung mga kaanakan, yung mga anak ng Diyos, meron po tayong kakaibang tawag. Meron po tayong kakaibang kingdom assignment, mga kapatid. So, kung ano man ang assignment mo, let's discover what is your kakayahan, what is your potential, what is your gift, and we are going to do that for the glory of God. Kung ikaw po ay mayroong potential to preach and to teach, go on. Amen. Kung kayo po ay may potential to business at saka yung sa medicine at saka anong iba, kahit ano, mga kapatid, if you have a burden, if you have your potential, develop it, mga kapatid, because you can glorify God by doing that. Amen. Para lang sa kahimayaan sa Ginoo. Kahit ano pong gawain. Amen. Kahit business, ginawa mo ang business, amen, para po sa kapurihan ng ating Panginoon, dahil kung ito po ay naglalago na business, ito po ay makatulong sa kanyang gawain, sa kanyang kaharian. Kaya hindi po natin i-underestimate yung sarili natin, mga kapatid, kung sino tayo sa kaharian ng Panginoon. So, dapat malaman natin that we are a peculiar people, a holy nation, a royal priesthood, mga kapatid. Now, I am set apart to show God's glory in the dark world. Kaya sabi nga, tayo po, mga kapatid, ay tinatawag na we are separated. Iniba o sa Bisaya pa, mga kaigsunan, gilahi ta aron makita ang kaymayaan sa tuang kinabuhi diri sa mangit-ngit nga kalibutan. No? So we are set apart to show God's glory
in a dark world. Amen. Kaya sabi nga mga kapatid, our kingdom identity comes from Christ. So kung ano po ang pagkakilanlan natin sa kaharian ng ating Panginoon, dahil galing po yan sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. At hindi po yan galing sa sanlibutan. Now, our identity is not based on our titles. Our identity is not based on our achievements, denomination, popularity, or even the opinion of other people. Hindi po nanggagaling dyan ang mga ating pagkakilanlan. Our kingdom identity is not come from based or that is not basing on titles and achievements or even your denomination or even sa popularity and even sa mga opinion ng mga tao, mga kapatid. But it all comes from the Lord Jesus Christ, our King of Kings and the Lord of Lords. Now, our identity also is rooted in Christ the King. So because of Christ, of course, we are forgiven. And because of Christ, we are empowered. And because of Christ, we are seated in heavenly places. And we are citizen of an unshakable kingdom. Amen. Hindi po matitinag, hindi po mawawala or sa Bisaya pa dili mauyog nga gingharian, mga kaigsuonan. Okay. So, our kingdom identity produce kingdom impact. So, pag nalaman natin kung sino tayo sa ating buhay, mga kapatid, no? Ito po ay nagproduce ng kingdom impact. Malaki po ang impact sa ating sa Panginoon kung kilala mo ang sarili mo. So when a church knows who he is or who she is become, it means a rolling church binding and loosing with authority. So tingnan nyo, mga kapatid, pagkilala mo sarili mo na kung sino ka sa loob ng kaharian at sa iglesia, so hindi mo ba alam na tayo po ay makapag-bind and loose with authority. Amen. The ruling church binding and loosing with authority. Kaya a transforming church also, changing communities, not conforming to them, but we can change the world through us, mga kapatid, by sharing the gospel of the kingdom. So kung gusto natin mabago ang community, preach natin, ipangaral natin ang kanyang salita, dahil ang salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao, mga kapatid. Now, a peerless church, pag ang church po ay hindi natatakot, not shaken by persecution or crisis or opposition, hindi po tayo matatakot, hindi po tayo matatakot sa mga shaken sa mga problema, of course sa mga persecution and even crisis, and even sa mga opposition, yung mga taong ayaw sa atin, mga kapatid. Now, a missional church advancing the gospel of the kingdom. Now, yung church also, kailangan natin maging mag-produce ng mga missionaries to send to establish a ministry to advance the kingdom of o the gospel of the kingdom. Kasi pag wala pong mga preacher, wala pong mga missionary, walang mga manggagawa sa ministry, hindi po mapatuloy ang pagpangaral sa salita ng Panginoon sa kanyang kaharian. And of course, the powerful church. Pag makilala mo ng church po ay powerful because we are demonstrating signs, wonders, and spiritual authority. Kaya dapat makilala natin, mga kapatid, kung sino tayo sa loob ng iglesia. Okay. Now, the greatest revelation in the church can be received today is who he or she is in the kingdom of God. So, kailangan nating malaman ang pinakamalaking revelation sa loob ng iglesia kung sino tayo ngayon, mga kapatid, sa kalooban ng kaharian ng Panginoon. So when we embrace the kingdom identity, we stop living as defeated.
or we will stop living as defeated believers and start walking as a sons and daughters of the King. Kaya dapat nating malaman kung sino po tayo sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat malaman nila, makilanlan nila kung sino tayo sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. At hopefully po, mga kapatid, meron po tayong natutunan sa gabing ito, and we are discussing about the kingdom identity in the church. Okay? So salamat po, mga kapatid, at sana po ay patuloy po kayong makikinig sa iba pa nating mga live. Of course, hindi po palagi tayo nag-live kasi meron din tayong mga gawain. So sa Monday at Tuesday lang po tayo nagla-live, no? So if we have time, mga kapatid, sa ibang araw, so mudalikyat ta og live, mga kaigsunan. Pero kung wala, amen, Monday o Tuesday, dira ta mo pasok sa ato ang live program para sa ato ang pag-share, pagpaambit sa pulong sa Ginoo labaw sa tanan, sa ato ang mga timbaya pod sa matag usa, mga kaigsunan. So thank you kayo, and of course ato ni nga tapuson ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Then after this, we having our greetings, pangumusta o sa tanan natong mga kaigsunan. Okay, so mag-ampo ta maigsoon para sa atong pagtapos. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Salamat kaayo sa imo mga pulong nga among natun-an nga kung kinsa kami diha sa imong gingharian sulod sa iglesia. Ubani kami kanunay, O Dios, bisan sa mga panginahanglanon sa kumakaigsunan, padayon kang magatagbo, o bisan pa, Ginoo, padayon kang magapanalangin sa mga pagpanarbaho, negosyo, sa tanan namong kaigsunan labaw sa tanan. Ikaw, Ginoong Dios, maglig-on sa matag usa kanamo, o padayon kang magapanalangin bisan panini nga ministry nga din kami makapaambit sa kaalam gikan sa imong mga pulong diha sa imong mga katawan. Dalaygon ka, amo ning gisalig itugyan kanimo, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so once again, maayong gabi kanatong tanan, mga kaigsunan, og salamat kayo sa inyong pakiguban sa ato karon nga pagtuon gayud sa mga pulong sa Dios, mga kaigsunan. Praise the Lord. Og nini nga taknaa, mga kaigsunan, sa kagabion maghimutag mga pagtimbaya sa tanan nato, mga kaigsunan, sa tanang mga nag-view ug sa tanan nga wala nag-view, mga kaigsunan. Pwede ninyo review ang ato ang live para inyong masubaybayan ang atong gitun-an nini nga kagabion. Praise the Lord. Of course, atong timbaya maigsuon, amen, si Pastor and Sister Valeria Hansol sa Bohol. Mayong gabi kaninyo dihang tanan sa Bohol, mga kaigsunan. Of course, particularly sa Sikatuna. Amen. Og bisan pa kang Brother Arnel Comoylao diha gyapon sa Sikatuna, Bohol. Good evening kaninyong tanan. Amen. Salamat kaayo sa inyong pakiguban. And of course, Sister Inday Masonong, Sister Armelita Masonong is also watching sa atua, mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa ato ang mga pagpaambit sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Amen. And of course, kinsa pa ang naka-view, mga kaigsunan, Sister Ria Presnedo Patusa, sabi niya, di ako nakaabot. Amen. So sige lang, pwede ninyo ma-review ang ato ang pagtulunan ka mga previous minutes, mga kaigsunan. So karon nanata sa mga greetings, o di pod kayo ta magdugay tungod kay aduna koy klase, aduna ko koy online class karon, mga kaigsunan. O sa ubang mga adlaw,
basta di ta maka-live maigsoon natay mga buluhaton sa simbahan no, natay mga simba o evening maigsoon mo nang di ta makalugar. So usahay maka-live ta kung afternoon o hapon mga kaigsunan. So depende lang sa atong availability sa oras. So we have no exact time to have our live broadcast maigsoon. So it depends sa ato ang availability kung walay mga buluhaton mga kaigsunan. Okay? Praise the Lord. So once again, good evening. Amen. So kinsa pa'y naghabol mga kaigsunan. Amen. Sa mga kaigsunan nato nga nag-watch karon. Praise the Lord. Na ako'y nakita diya nga picture. Na ako maklaro kay nasa layo. Pero diri sa akong monitor, wala man ko diri. Dili na ako makita ang ilang pangalan unless nga dili sila mag comment mga kaigsunan. Okay, so once again, good evening sa tanan, good evening. So hantod na pud sa sunod semana no, basig sunod semana na pud ta makabalik sa atong live kay ako na ning giglab ang opportunity sa Lunes ug Martes kagabi o karon nga available ang ato ang oras kay nakoy klase unya alas 8 pa. Amen. So pabuto nako ang inyong mga comments, pabuto nako ang inyong mga pagtimbaya bago ta magtapos meaning kagabion mga kaigsunan. So you can send your prayer request also kung sa man yung patabangan sa mga pag-ampo, kung sa man yung mga concern, mga pangutana bisan sa ato amigsoon nga mga pagwali sa pulong sa atong buhay nga Dios. Amen. So naday comment maigsoon si Sister or si Ma'am Valeria Hansol, sabi niya, good evening po Pastor Ariel. Nanihapon kami samtang naglantaw sa imong live. Okay, so salamat kayo. Padayon na mo sa inyong pagpanihapon dira. Amen. O galipay tag ako nga bisan na nihapon na gihapon sa pagkiguban sa ato ang buluhaton sa ato ang live mga kaigsunan. Aron nga madugangan usab ang atong kaalam kay balo sa pulong sa Dios. Amen. Praise the Lord. So once again, good evening sa tanan o taod-taod maigsoon manamilit nako kung wala nay magpadala sa ilahang mga komentaryo o sa ilang mga greetings mga kaigsuonan. Okay? So, kininyuhang alagad, of course, Pastor Ariel Lubaton, gikan diri sa Davao City, mga kaigsuonan. Okay. Si Ate Rhea Galito ang nasa picture. Okay. So, thank you kayo. So, okay. Ari gali, no? Kita ko na picture. Sige. So, since wala naman siguro mga kaigsuonan, amen. So, we have no enough time pod. Kahit taon-taon mo pasok na po ko dito sa ato ang klase mga kaigsuunan. Praise the Lord. So thank you very much sa inyong pakiguban and of course hanggang sa muli. No, tayo po ay magpatuloy sa ating gawain pagtuturo tungkol po sa Kingdom Theology. Or kanina meron tayong gitunan, no? Kingdom Identity in the Church. Okay? So thank you so much mga kapatid. And of course, before we end, humahabol si Sister Christy Entero sa pag-watch. So, parang nahuli ka na, Sister, no, Nining? Sige lang, pwede ninyong ma-review kay kanina na atay gitunan, mga kaigsunan. Although, mubo lang siya, but it's also informative, no? So, the Word of God, mga kaigsunan, that we are talking about the kingdom identity in the church. Okay, so naapagyoy ni habol mga kaigsunan si Brother Anthony Plaza. Okay, praise the Lord. So kumusta po Brother Anthony? And hope maayo ang inyong kahimtangan uban sa imuhang kapikas kinabuhi. O mangutana lang ko kung naka sa Bohol or sa Tagum. Praise God. Or somewhere in Davao de Oro mga kaigsunan. So thank you kayo sa inyong pagsubaybay. So pwede ninyong i-recap, no, i-rewind on niya ang ato ang pagtulunan maigsoon nga gisgutan niyaging mga oras maigsoon. Praise God, mga minuto nga ang nakalabay. Okay, praise the Lord, hallelujah. So wala na gyud, no, manamilit na ta maigsoon kay wala na may nag-comment, no. Wala to nato ni si Brother Anthony rather kung naaban siya sa Sikatuna or sa Davao de Oro or Davao del Norte mga kaigsunan. So can you comment
Brother Anthony, Sir Anthony Plaza. Ako na ibaluan, murag naanan siya sa barko ba? No? Praise the Lord. So, padayon lang yapunta no, sa mga pag-ampo, alang sa protection, sa atong mga kaigsuunan, kung asa man sila gibutang karon sa atong Ginoo, kung asa sila dapit mga kaigsuunan gipahilo na giplastar sa Ginoo sa ilang panginabuhian o pagtrabaho. Ang Dios gayud maga panalangin kanatong tanan. So din ako maglangan maigsoon. Thank you very much. Ang Dios maga panalangin kanatong tanan. Amen. Once again, good evening and thank you for watching.